Magandang araw po sa inyong lahat. I am Yul DC Villaluna and along with my groupmates, and for this video report, I will be discussing renewable energy, specifically wind turbines. So, ang tanong muna, ano ang renewable energy? So, ang renewable energy is very important sa atin ngayon because the world is facing problems like climate change, pollution, and depletion of fossil fuels. So, very important siya sa ating mundo ngayon. So, unlike coal, oil, and natural gas, which are non-renewable energy, ang renewable energy sources natin are naturally replenished. So, and also, alam nyo ba, environmentally friendly siya. So, hindi siya masyadong nagko-contribute sa climate change, sa pollution, and sa pag-deplete ng ating mga fossil fuels. So, one of the most promising renewable energy technologies today, which is yung i-discuss natin ngayon, is the wind turbine. So, wind turbine, it converts wind energy into electrical energy in basic terms. So, in this report, I will explain the slides kung ano ang wind turbine, paano siya gumagana, kung ano yung mga parts niya and functions, ano yung blade designs niya and aerodynamics, and the lift and drag forces, and kung bakit ang wind turbines are important, kung bakit importante siya in the near future. So, wind turbine, basahin muna natin kung ano nasa slides dito. Una, it is a type of renewable energy that harness the power of wind to produce electricity. Pangalawa, it uses rotor with attached blades which spins a shaft that is connected to a generator which results in generation of electricity. Ang pangatlo, alam nyo ba, kapag marami ang wind turbines, tawag doon ay wind farm na. So, ang wind turbine is a type of renewable energy technology that harnesses the power of the wind nga to produce electricity. So, basically, kapag may hangin, umiikot yung mga blades na mabagal, and sa mga machine, yon, umiikot yung mga blades ng wind turbine. So, ang rotation, umiikot yung mga blades, merong nakakonect na shaft that is connected to a generator. And the generator converts mechanical energy into electrical energy. So, in simple terms, kapag may hangin, umiikot yung blades, nagkakaroon ng blade rotation, at mapupunta sa shaft, or mauna muna sa gearbox, mapupunta sa shaft, and generator, and makakonvert siya sa electricity. So, mamaya yung mga nababanggit kong parts ng wind turbine ay matatalakay natin. So, when many wind turbines are installed in one area nga, so malalaman natin, it is called a wind turbine. So, wind farms are usually located in places with strong and consistent winds, such as coastal areas, kagaya nga ng sabi ko kanina, yung mga offshore, mga mountain areas, and lalo na sa mga open plains. Kasi, syempre, kapag yung mga wind turbines kasi sobrang laki nun. Pag sobrang laki, kailangan dapat open space siya. Syempre, pag sobrang mas mataas, mas mahangin. So, now, let's talk about the main parts of a wind turbine and their functions. So, pag-discuss natin ang parts and functions ng wind turbine. So, makikita natin dito sa image, marami siya. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Around 17 parts. And most of them, kagaya ng blades, ang blades muna, i-discuss muna natin. So, the blades are the most visible part of the wind turbine. So, yun nakikita natin sa harap, yung tatlong umiikot. Tatlong blades. So, they rotate when the wind hits them. So, as sabi nga, kapag may hangin na dumaan,
ang mga blades, magro-rotate siya clockwise. So, the blades are connected to the hub. So, nakita na sa image na to, the hub, which is connected to a low-speed shaft. So, ang low-speed shaft, it connects to the gearbox, and the gearbox increases the rotational speed before sending it to the generator. So, kaya mapapansin natin, kapag ang pag-ikot ng blades, di ba, mabagal. So, paano siya makapag-produce ng electricity, di ba? Kasi kung ganun kabagal, paano makapag-produce ng ganun ng electricity kung ganun kabagal yung niya? So, meron tayong gearbox. So, ang gearbox, yun yung nagpapabilis ng rotation na, tapos magkoconnect siya sa high-speed shaft, yun yung umiikot na mabilis, mapunta sa generator. Ngayon, yung generator ngayon, makapag-produce siya ng enough electricity na mapupunta sa kung saan ini-store yung electricity natin. So, once the generator rotates, electricity is produced. So, most modern wind turbines have 3 blades because this design is the ideal. So, kasi kapag 3 less than 3 and more than 3, magkakaroon siya ng faulty. Parang ganon. So, ayun, magkakaroon siya ng hindi siya efficient. So, 3 blades, yung 3 blades na design, magbibigay siya ng maximum efficiency and stability. So, mamaya madidiscuss natin yun kung bakit 3 blades lang. So, pangalawa, yung hub naman. So, makikita natin dito, ang hub, nagko-connect siya sa blades hanggang sa shaft. Sa shaft. So, it transfers the rotational motion from the blades to the low-speed shaft. So, yung hub na yun, nagtra-transfer siya sa low-speed shaft, papunta sa gearbox. So, pangatlo is low-speed shaft. So, this shaft rotates slowly, usually go around 10 to 30 revolutions per minute. So, it carries the mechanical energy from the blades to the gearbox. So, alam nyo ba, ang pag isang ikot ng blade, ng isang ikot ng wind turbine, ng mga blades, ng 3 blades, ay yung gearbox or yung umiikot dun sa loob, naka 90 na ikot siya. So, isipin nyo kung gaano kabilis. Kaya nakakapag-produce siya ng electricity dahil doon sa gearbox. So, ang gearbox naman kasi, it increases the speed of rotation. Nakikita nyo dito. So, wind turbines need high rotational speed for the generator to produce electricity efficiently. So, yun nga. Kasi kung mabagal yung pag-ikot, alang maproproduce na electricity. Kaya, yun yung purpose ng gearbox. It increases the speed of the rotation. So, para makapag-produce siya ng enough electricity. So, dadako naman tayo sa generator. So, ang generator, ito yung pinaka main component ng wind turbine. Kasi kung wala yung generator, hindi siya makakapag-convert from mechanical energy into electrical energy. Hindi siya makakapag-produce ng electricity. So, this is similar to how generator works in power plants. So, dito naman po, next ay the low speed shaft is connected to the gearbox and the gearbox is connected to the generator. Once the blade rotates, it causes the rotation of generator, thereby generating electricity nga. So, basahin muna natin. Blade design, ang una, it is to produce an amount of power of wind turbine blades generally need to be large and tall. Pangalawa, it is shaped to generate maximum power from the wind at the minimum cost. Pangatlo, improvements in the design has produced new wind turbine which are more compact, quieter, and generates more power from less wind. So, pang-apat, its length at vary around 50 meters with 100 meters. Currently, the longest from Siemens Gamesa. So, wind turbines are very important sa atin. Wind turbine blades pala are very important because their design affects how much power the wind turbine can produce. Now, it is to generate more power. Ang wind turbine blades are generally large and tall. Ngayon,
tatanda natin to, i-take note natin, kapag mas malaki, mas mataas yung height, mas malaki yung maproproduce ng power. Bakit kaya? Kasi mas mataas yung altitude, mas malakas yung hangin na matatanggap ng blades, which is magkokos siya ng more faster rotation dahil sa pressure na binibigay ng air. So, large blades can capture more wind energy. So, large blades, mas malaki daw, maraming makaka-capture yung wind energy kasi malakas yung hangin iikot yung blades, mas malaki yung makukuha nga. So, the blades are also shaped to maximize power production at minimum cost. Because of modern technology, new wind turbines are now more compact, quieter, and more efficient even with less wind. So, ayun nga. So, the length of blades can vary, but some blades can reach around 50 meters or more. So, alam nyo ba, ang longest blade today can reach 107 meters. So, andito sa slide. Ngayon, na-produce siya ulitin natin, by Siemens Gamesa. So, dadako naman tayo sa airfoil shape. So, ang blade design nito, it is the cross-sectional shape of the blade that determines its aerodynamics. This airfoil design allows the blades tips of a wind turbine to move faster than the wind is moving, thus generating more power and higher efficiency. So, makikita natin dito sa slide na to kung ano yung itsura ng airfoils. So, so, it is the cross-sectional shape nga of the blade, yung area mismo niya. Yun yung tinatawagan nating airfoil. So, the airfoil design allows the blade tips to move faster than the wind, which increases efficiency and power generation. Dito, papasok na ang aerodynamics. So, ayun guys, makikita natin dito yung mga each design, mga types ng design ng airfoils. So, ayun, makita natin, thick airfoil family for large blades and thin airfoil family for medium blades. So, tingnan nyo na lang kung ano yung mga itsura ng mga designs ng ating mga wind blades. Blade aerodynamics. Wind turbine blades work by generating two aerodynamic forces and the lift and drag. This is due to the wind and their airfoils. So, ang explain ko na lang sa inyo, ang lift force is perpendicular siya sa air. Kumbaga, pataas siya. Yung air, pataas siya. Ngayon, it is in line with the blade rotation. Ngayon, kapag kung saan umiikot yung blade, doon ang lift force. Kaya nga yung lift force, umaangat siya. Ngayon, yung drag force naman, yun yung nasa ilalim. Yun yung parang dinradrag niya yung blade pataas. Ngayon, it is in line with the apparent wind direction, which is in opposition of the blade's motion, and the drag increases in proportion to the frontal area of an object facing the wind. So, i-explain ulit natin. Ano muna ang lift force? Ang lift force nga raw ang nagpapaangat. Lift force. Lift force, it is perpendicular nga sa wind direction kung saan umiikot ang blade, or ito ang force na nagpapaikot sa blade, nagpapaangat. So, ang drag force naman is parallel to the wind direction. Ngayon, yun yung nagdradrag. And it opposes the motion of the blade. Ngayon, may tip ako sa inyo, kung kayo sa wind turbines, the more drag na na-increase siya, mas maganda yung magiging resulta. Drag increases when the object facing the wind, which has a larger surface area. So, wind turbine blades are designed to maximize lift and minimize drag for better efficiency. So, clarify ko lang ulit kayo, nagkamali ako. So, pag nagdi-decrease pala yung drag force. Kapag mas maliit yung drag force, mas maganda. Kapag mas malaki, pag na-maximize natin yung lift force, yung paangat, yun yung mas maganda rin. Mas na-maximize natin yung
efficiency. So, sorry about that. So, klaro natin ulit. Pag mas maliit yung drag force, mas maganda yung efficiency. Kapag mas malakas yung lift force, pag na-maximize natin, mas maganda din yung efficiency. So, tatanungin ko kayo, kapag ba maliit yung, malaki yung drag force, magiging maganda ba yung efficiency nun? Hindi, di ba? So, ayun, wind turbines blades are designed to maximize lift and minimize drag nga for better efficiency. So, yun, syempre, hindi natin mabibuild yung isang wind turbine to maximize efficiency kung wala tayong ginagamit na formula or in the engineering way. So, meron tayong mga equations dito, yung mga formula. So, tingnan nyo na lang. So, makikita nyo dito, yung lift, yung lift force, yung paangat nga, yung drag force, nagdradrag siya. So, ayun, makita nyo yung angle of attack or yung the relative sa wind. Tapos makita nyo yung center of pressure and the chord line. So, may mga lift equation and drag equation. Dito makita nyo lang yung mga coefficient ng lift or drag, surface area, wind speed, and area density. So these formulas can help future engineers, to design blades that produce maximum energy. So makikita dito natin sa slide na to, the blade aerodynamics. So ayun nga, may makikita kayong pa-curve and sa pataas na ganon. So may tinatawag tayong ganon sa aerodynamics. So another thing that the airfoil or the design is able to bring is for the blade to attain a difference in pressure. Makikita natin in both sides. May pagkakaibang pressure kasi magkaiba yung curve nila. So may tip lang ako sa inyo dito. Kung ano ang mas ma-curve, yun yung low pressure. Kung ano ang less curve na area, yun yung high pressure. Yun yung nagli-lift na force, paangat. So, the difference in pressure on both sides. So, the most curved side nga, or we say the convex side, generates low air pressure, while the high pressure air pushes on the left curved side, or when we say the side that is slightly concave part, or paganire, this is actually the reason kung bakit nagro-rotate yung blades natin, kung bakit nagkakaroon ng conversion ng electricity. So, ayun. So, makikita natin yung pressure difference nila. Kaya para mag-rotate ang isang blade pala, kailangan pala yung magkaiba yung curve nila para magkaiba yung pressure nila. So, para mag-rotate yung blades natin para magkaroon ng electricity, para magkaroon ng maximum efficiency nga. So, that's how, alam nyo ba, yung mga aeroplano, ganun din. Paano siya naggumagana? That's how airplanes work. So, ayun lang ang ating madiscuss. So, good day everyone. Let's proceed naman dito sa wind orientation. So, dito ipinapakita ang role ng leading edge and trailing edge sa kung papaano ito nakakatulong sa pag-ikot ng blades. So, ang una ay ang leading edge. The leading edge is the front part of the blade. So, kumbaga, ito yung may direct contact sa air, kung saan ang air ang nagpupush dito upang umikot ang isang blade. And also, it plays an important role in guiding the airflow smoothly over the surface of the blade. And next naman is the trailing edge, kung saan ito ang rear portion of the blade where the airflow exits after passing over the blade. Its shape helps control how the air leaves the blade, which affects efficiency and overall performance. So dito ipapakita kung ano nga ba ang rotation ng isang wind turbine. Tinutulak ba siya sa part na may mas maliit ang curve or sa part na may mas malaking curve? So, ang rotation ng blade ay patungo sa kung saan may mas maliit ang curve. So, this happens because the blades is shaped with one side more curved than other side. Air moves faster over the more curved side, creating lower pressure, while air moves slower on the less curved side, creating high pressure. And yung pressure difference
na yung nagpo-produce ng lift, which is cause the blade rotate patungo sa side na may less curve. So, kung ating titingnan sa front view, makikita natin dito na pa-clockwise ang rotation ng wind turbine. So, additionally, the blades design are twist and taper along their length to improve aerodynamics. The twisting adjusts the angle of attack at different points of the table, optimizing airflow, increasing lift. So, the tapering produces the blade's thickness towards the tip, which helps reduce the drags. So, let's proceed naman po dito sa kung ano nga bang dami ng blade ang mas maganda. Isa ba, dalawa, or tatlong blades, or mas marami pang blades ang mas maganda sa pag-operate ng isang wind turbine. So, sabi dito, the fewer the blades, the better. So, kapag mas kaunti ang blades, mas mababa ang drag dahil mas kaunti ang surface area na humaharang sa airflow habang umiikot ang blades. Dahil dito, mas mabilis ang pag-ikot ng turbine. However, fewer blades also produce less torque, which means the turbine generates less twisting force. And kapag marami naman ang blades, tumataas ang torque, pero dumadami ang drag. Kaya bumabagal ang pag-ikot at maaaring bumaba ang efficiency. Kaya pinagbabalanse ng mga designer ang bilang ng blades to optimize both torque and rotation speed for the best performance. So, while having only one blade would reduce the drag and potentially minimize energy captured because there's less resistance, it creates a serious problem. The turbine becomes unbalanced. With just one blade, the force acting on the turbine are uneven, causing vibrations and mechanical stress. Kaya kahit may advantage sa drag, kasi nga sabi, because the fewer blades, the lesser drag. Hindi pa rin practical ang paggamit ng isang blade dahil kinakailangan nito ng matibay at matatag na turbine. At habang umiikot. Kaya mas pinipili ng designer na gumamit ng mas maraming blade para sa balance. And yun, example is 3 blades, di ba? Na may maintain nito yung balance and na-ensure yung smooth and reliable performance. So, dito sa 2 blades, masasabi natin na balance ito. Pero, dito, nagiging problema ay ang yawing. So, ano nga ba ang yawing? Ang yawing ay ang pag-ikot ng nozzle para ito ay tumututok sa direction ng hangin. And ito ay tinatawag din na gyroscopic precession, na kapag ang dalawang blade ay nagyo ay nagkakaroon ng panginginig at ito yung nagdudulot, nagiging sanhi ng stress sa bearing. Kaya ito rin yung nagkakos ng mabilis na pagkasira ng isang turbine. Kaya hindi rin ito recommended ng mga designer. So, having more than 3 blades increases the total surface area that pushes against the wind, which causes the greater wind resistance. This extra drag slows down the turbine's rotation, reducing the efficiencies of electricity generation. So, kumbaga, pag mas maraming blades na nakalagay sa isang turbine, is mas napapabagal nito yung pag-ikot ng turbine. Dahil na din sa mababang area na pwedeng pagtulakan ng hangin. So, 3 blades strike the best pa rin to balance because they provide enough surface area to capture wind energy efficiently while keeping drag low enough to maintain a good rotational speed. This combination results in smooth operation
stable balance, and optimal power output, making the three blades the most efficient and practical choice for large wind turbines. So now continue tayo ngayon sa parts and functions ng wind turbines. So blade tilting mechanism, ano nga ba ito? So a blade tilting mechanism is a sensor coupled parts of the wind turbine which tilts the blades and guarantees a proper alignment of the blades with the relative velocity so that its position is always at the optimum angle attack. So, di ba nga nagbabago rin yung lakas ng hangin or yung bilis ng hangin, kaya itong blade tilting mechanism ay ginagamit para ma-adjust ang angulo ng mga blade o matilt upang manatiling maayos yung mga ikot nito kahit na malakas or mabilis yung hangin. So, ang susunod naman na parts ng wind turbines ay yung nacelle. So, based dito sa picture, makikita nyo yung nacelle sa may likod ng blade. So, makikita nyo yung may nakasulat na Siemens, yun yung nacelle. So, minsan or pwede rin itong tawagin ng housing. Kasi nagko-contain ito ng mga slow speed shaft, high speed shaft, gearbox, generator, at mga iba pang mga maliliit na parts sa loob nito. So, next naman po ay yung gearbox. So, ano nga ba yung function nito? So, yung gearbox ang nagpapabilis sa mabagal na pag-ikot ng wind turbine tungo sa mas mataas na bilis na kailangan ng isang generator para makapag-produce ito ng kuryente. Sa pamamagitan ng mga gears, pinapataas ito yung RPM mula sa low speed shaft patungo sa high speed shaft ng generator. So, dahil doon, ang generator ay umiikot sa tamang bilis at nakakapag-produce ito ng electricity. So, ang common ratio ng isang gearbox is about 90:1 with a rate of 16.7 RPM input from the rotor to 1,500 output RPM for the generator. So, ang ibig sabihin lang po ng ratio na 90:1, so sa kada isang ikot ng blade, 90 times or 90 na beses ang ikot ng isang gearbox. So, yun lang. So, now proceed tayo ngayon sa alternative design ng wind turbines. So, tinatawag na itong direct drive or gearless. So, ano nga ba ito? Unlike sa mga lumang turbine, wala na itong gearbox. Dito sa gearless, yung main shaft ay diretso nang nakakabit sa generator. Kaya kung gaano po kabilis umikot yung blade sa labas, ganoon din kabilis yung ikot sa loob. So, ang tawag sa ganitong generator ay PMDD. So, tinatawag na Permanent Magnet Direct Drive. So, bakit nga ba ito mas okay? Kasi diba, pag less sa moving parts, less din yung sakit sa ulo. So, dahil mabagal lang ang rotation at walang gears na nakikiskisan, mababawasan yung stress at fatigue sa makina. So, ang resulta, tahimik siya at mas tumatagal ang buhay ng turbine. At isa pang maganda dito ay mas mababa ang cost of maintenance niya. Dahil hindi na natin kailangan gumastos ng malaki sa repair dahil wala lang gearbox na madalas nasisira. Kung may advantages, syempre may disadvantages din itong direct drive. So, ang main issue rito ay dahil mabagal ang ikot niya, kailangan natin magdagdag ng mas maraming magnets para ma-produce yung tamang frequency at power. So, ang resulta, lumalaki ang diameter ng generator kaya nagiging mas malaki at mas mabigat ito kumpara sa may gearbox. So, makikita niyo sa picture kung gaano siya kalaki. So, isa pang downside nito ay yung materyales. Yung mga magnets na dinadagdag natin ay gawa sa neodymium. So, itong element na ito ay expensive o sobrang mahal. Dahil sa bigat at mahal na presyo, hindi masyadong ginagamit itong direct drive. Pero naniniwala ang mga expert na ito ang magiging dominant technology sa future. Kasi ang gearbox turbines ay sagad na ang improvement, habang ang PMDD generators ay marami pang pwedeng improve at kapag na-achieve nito ang full potential ay mas maganda pa ito sa gear type generator. So, ang susunod naman po ay brake. So, ano po ba ang brake?
Ito po yung nagsisilbing protective device para hindi po masira yung buong unit. So may mga built-in sensors po ito na automatic nagpapahinto sa mga blades kapag nakaka-detect ng masyadong malakas na hangin. So importante po ito para maiwasan ang mechanical failure or overloading. So bukod po sa safety, ginagamit din po ito kapag may maintenance na kailangan po nakahinto yung rotation ng mga blades. So sa madaling salita, ang brake po ang sumisiguro na laging under control ang turbine. Yaw system. Ang yaw system po ang responsible sa pag-align ng turbine sa hangin. So binubuo po ito ng yaw motor at ng yaw drives na automatic na nagpapaikot sa nacelle sa tower. So para malaman po yung tamang direction, kumukuha po yung system ng data mula sa wind vane na nasa likod ng turbine. Sinisigurado nito na ang mga blades ay laging nakaharap sa hangin. So importante po ito dahil ito po yung dahilan kung bakit nakakapag-produce ang turbine ng maximum amount of electricity. Tower. So ito po yung pinaka-structure ng turbine dahil dito po nakapatong yung mga parts, yung ibang parts ng turbine. So ang usual height po nito is 75 to 110 meters. And nakadepende po ito kung gaano kahaba yung blades ng turbine. So mas mataas po, mas malakas po yung hangin, so mas makakapag-generate po ng mataas na energy. So ngayon po, i-explain ko naman ang tower height and blade diameter ratio. So kung mapapansin nyo po, noong year 2000, ang average height ay 58 and ang rotor diameter ay 48. So fast forward po tayo sa 2018, ang naging average hub height po ay 88 and ang average rotor diameter ay 116. So naka-meters po ito. So mapapansin nyo po, habang tumatagal ang panahon, mas tumataas po yung height and mas humahaba yung diameter. And kung mapapansin nyo rin po, habang tumataas yung height ng tower, mas mahaba din po yung diameter ng rotor. So parang interconnected po sila. And habang mas mataas po yung height, mas nakakapag-generate po ito ng mas large amount of energy dahil mas malakas po yung hangin. So, saan po ba dapat magtayo ng mga wind turbines? So, ang pinakamaganda pong pagtayuan ng wind turbines ay sa mga coastal areas or kaya naman ay sa mga bundok dahil po malalakas yung hangin dito. So, kailangan po ang average speed ng wind ay maabot sa 25 kilometers per hour. Advantages and disadvantages of wind turbine. So ang unang advantage po is wind is free. So libre po yung hangin, hindi na po kailangan gumasta. Magpunta lang po kayo sa tabing dagat or sa mga bundok, malalakas na po yung hangin doon. Ang pangalawa naman po is produces no waste or greenhouse gases. So ang wind po kasi is renewable energy, so hindi po siya bad sa environment. So ang pangatlo naman po, the land beneath can usually still be used for farming. So maaari pa rin po magamit yung land na tinatayuan nitong wind turbines. Ang next naman po is a good method of supplying energy to remote areas. So maganda po ito para masuplayan po yung mga liblib na lugar or yung mga lugar na malayo sa syudad. Ang disadvantages naman po, ang una is the wind is unpredictable. So yung lakas po kasi ng hangin, nakadepende po ito sa season or sa oras. Ang pangalawa naman po, suitable areas for wind farms are often near the coastal area where land is expensive. So mas mahal po kasi yung presyo ng lupa sa mga coastal areas. And ang huli naman po, it can affect television reception on nearby places. So maaari po itong magkaroon ng interference sa mga television reception. So
So ito naman po yung mga list ng largest wind farm. So ang pinakamalaki po is yung Gansu Wind Farm na may 7,965 megawatts na capacity. So located po ito sa China. And madami po dito ang mga malalaking wind farm na makikita nyo po. Nakasulat din po dito yung capacity niya and kung saan country nagmula. So, ang Gansu Wind Farm project sa China, ito po ang pinakamalaking wind farm sa buong mundo. And sinimulan po itong itayo noong 2009. So, sa sobrang laki po nito, mahigit 20 developers po yung nagtulungan para sa construction nito and may estimated cost na $17.5 billion. So, meron po itong mahigit na 3,500 wind turbines na may capacity na umaabot sa 5,160 megawatts. And gumagamit po ito ng 750 kilovolts na AC power line para i-distribute po yung nakukuhang kuryente mula sa wind farm. And ito po yung nagpapatunay kung gaano kalaki po yung investment na nilaan ng China para sa project na to. So, ang next naman po is ang Burgos Wind Farm. So ito po ay located sa Ilocos Norte. So ito po ang pinakamalaking wind power project o wind power farm sa Southeast Asia na may kapasidad po na 150 megawatts. So natapos po ang construction nito noong 2015 and may estimated cost na $450 million. And tinayo po ito sa 600 hectares na site. Ang pasilidad po na to ay binubuo ng 50 wind turbines kung saan po ang bawat isa ay may kakayahan ng mag-generate ng 3 megawatts para sa Luzon grid. So ito po ay nakapatong sa isang tower na may 75 meter hub height and 90 meters rotor diameter. So, i-explain ko naman po kung paano nag-ooperate ang wind turbine. So, ang una pong mangyayari is, yung hangin po, papaikutin niya yung rotor blade. Then, yung rotor blade po, papaikutin niya po yung mga shaft. And yung purpose po ng gearbox is para po mas bumilis yung ikot. Dahil yung pag-ikot po kasi ng blade na to, mabagal lang po ito and hindi po ito enough para makapag-generate ng mataas na energy. So, papabilisin po ito ng gearbox, then dadaan po ito sa generator para ma-convert po into electrical energy. Then, ang next naman po, dadaan po ito sa power cables, yung kuryente. Then, dadaan po sa transformer para i-step up yung voltage. Dahil malayo po yung lalakbay ng kuryente na to, so kailangan pong itaas yung voltage. Then, itatransmit na po ito.